Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang masaya at malugod na pagbati para po dito sa isang namang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang amin pong mainit na pagbati sa kabila ng nararanasan nating mga pagulan ito mga nakalipas na araw sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating mga embahada sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim po ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po namin sa ating production team. Of course, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Katuwang si Ms. Drizzle Nanyong. Sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison. And of course, si JP Lumantad. Tama ba? Ay, sige, JP na lang. Anyway, and of course, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. And of course, gayon na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin sa inyong YouTube channel o YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Hindi rin po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones at mapapakinggan nyo na po kami lahat ng ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, napaka importante ng pag-uusapan natin sapagkat alam nyo ba, mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin, yung mga OFWs natin dyan, yung ating Filipino diaspora dyan, yung mga non-resident foreigners dyan na Pilipino, ngayong taong 2026 ang ika-50 taong anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam. Nakapunta na ba kayo ng Vietnam? Yan. Ako, isa yan sa mga sa mga bucket list ko na pupunta ako sa Vietnam. Balang araw, pupunta ako ng Vietnam. At gusto kong puntahan yung lugar na noon, I think, bago, noon 1960s, 50s, 60s, or 70s, bago maging Phnom Penh. Ang tawag nila doon, yung syudad sa south ng Vietnam, Saigon. Yan. Gusto kong puntahan yan. Nandoon pa kaya yung Saigon? Pero yan ang isa sa mga gusto kong puntahan Vietnam. Kasi pinupuntahan din po na napakarami natin mga kababayan Pilipino. Ang Vietnam, isang tourist attraction. Ang Vietnam, kakompetensya ng Pilipinas. Ang Vietnam pagdating sa tourism industry. Pero hindi lang yan. Napakarami yung people-to-people exchanges. Pag pinagsama mo raw ang Pilipino tsaka sa Vietnam at pinagsuot mo ng identical na damit, akala mo, hindi mo malaman kung sinong Pilipino at Vietnamese sa kanila di ba? Halos magkamukha para mga Thailander din. Pag pinagtabi mo ang mga Thailander sa Pilipino, na suot ang identical na damit, hindi mo malaman kung Pilipino siya o Thailander. Yan, kasi nga we belong to the Malay race. Yun talaga. Pero balik tayo dito sa ating pag-uusapan. 50th diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam ngayong taong 2026. Gaano nakalayo ang narating ng 50 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Vietnam in terms of economic cooperation, diplomatic cooperation, at sabihin natin maritime and security cooperation at iba pa. Nasa linya po natin ang komunikasyon para masagot ang mga katanungan na yan at malaman natin kung ano mga activities para po sa 50th anniversary na yan. Kasama po natin mula sa ang ating Philippine Embassy sa Vietnam, ang ating Philippine Ambassador to Vietnam, His Excellency Francisco Noel R. Fernandez III.
Ambassador Fernandez, Your Excellency, magandang araw po at welcome sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang hapon po, Mr. Ray. Maulan din po ngayon sa Hanoi, so Uy, pareho tayo sa oh, Manila. Pero hindi po kami binabaha rin ba sa Hanoi, Your Excellency? medyo naayos na po nila yung drainage nila. So Aha. far po patay. O yun. O tayo, binabaha pa din dito. Binabaha pa rin tayo. Pero anyway, so halos parehas lang. Parehas maulan din pala dyan. Pero this year, 2026, Your Excellency, is the 50th anniversary ng diplomatic relations between the Philippines and Vietnam. Ngayon pong pagdiriwang ng Pilipinas yan together with Vietnam, ano po ang pinakamahalagang milestone na nais ninyong balikan sa 5 dekadang ugnayan ng dalawang bansa? Siguro po, yung beginning po natin, kasi nag-establish nga tayo ng diplomatic relations 1976. Mhm. Kung maalala po natin, at that time po, magkaibang parte tayo ng political divide po. Mhm. Yung Vietnam po is socialist, tayo po democracy. The mere fact po na nag-decide tayo na makipag-ugnayan sa kanila ng formal, that was a very significant milestone po. Kumbaga, pumasok tayo sa relationship fully aware na magkaiba tayo ng pananaw sa Mhm. gobyerno, sa ekonomiya, and yet we decided kasi magkapitbahay tayo Mhm. that we are better off working together as friends. So Mhm. yun po yung isang significant milestone po, the beginning of the relationship po. Alright. Mula po nang maitatag ang formal na relasyong diplomatiko, I think 1976, you can correct me on this, 1976. Paano po nagbago at lumalim ang partnership ng Pilipinas at Vietnam, lalo na sa larangan ng politika, ekonomiya, seguridad at people-to-people relations? Yung milestone ko siguro sabihin natin, nagsimula tayo ng relationship noong 1976. 1995 po, sumali po sila sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. So, panibagong phase po yun. Ibig sabihin, hindi na po tayo kapitbahay lang, kundi magkapatid na po tayo sa ASEAN. So, that triggered a lot of engagement politically, culturally, economically. Tapos sa sobrang dami po ng mga ASEAN meetings, nagkikita-kita po yung mga leaders natin regularly. Every year, 2-3 times a year, nakikita yung mga pinuno natin, yung mga secretaries natin, tsaka other secretaries and ASECs. Regularly po, nagmi-meet po siya. So maraming opportunities po for engagement. Mahalaga po ito kasi to know each other better, dapat mas madalas yung pakipag-ugnayan, pakipagkwentuhan natin sa kanila. So significant milestone po yun noong 1995 nung sumali sila sa ASEAN. Noong 2015 naman po, yung dalawang gobyerno natin decided na magiging strategic partner tayo. Ano pong consequence pag sinabi mong strategic partner? Pag sinabi po natin kasing strategic partner, meron tayong commitment to agree on tinatawag nating plan of action. So for a period of 5 years or 6 years, meron na tayong gagawin. So we agreed to commit to deliver certain activities. Importante po yun kasi hindi na magiging random yung interaction natin tsaka mga proyekto natin, kundi nakascheduled na siya. Pag hindi po natin siya na-accomplish, pwede nating balikan ito, nakalimutan natin, kailangan nating implement. So may motivation tayo ngayon to increase the number of exchanges natin sa politiko, sa economic, sa cultural. Ito, nitong 2026 po, yung strategic partnership po natin, in-elevate po natin, tinaas natin ng konti, tinatawag natin ngayong enhanced strategic partnership. Ibig sabihin, nag-mature na yung relationship. Hindi na lang siya strategic partnership, kundi magiging enhanced strategic partnership. So mga milestones po yung pinapakita po natin na merong desisyon, yung both governments natin na hindi pwedeng random lang yung interaction natin, kundi dapat may schedule tayo, may appointments tayo, ito yung gagawin natin. Pareho po yung goal natin. Dapat at the end of a certain period of time, we will be closer, our economies will be interacting more, our volume of trade would increase, the people exchanges would increase, and in our relationship po sa ibang mga bansa,
meron tayong agreement on how we go about with our foreign relations. Hindi lang dahil kasama tayo pareho ng ASEAN, kundi nasa pananaw din natin bilang magkaibigan at a bilateral level that we decide na we are going to push for the rule of law, ipo-pursue natin yung pag-strengthen ng mga multilateral institutions, and these are written commitments po. So, all intended to strengthen the relationship natin. Dadako lang po ako ng konti, Your Excellency, sa economic relations. So, if you have the data or datos, pagdating sa bilateral trade, how much do we import or export in terms of the Philippine-Vietnam economic relations? Yung overall trade po natin with Vietnam medyo mababa po, nasa 7.2 billion US dollars na po. Mhm. Sinasabi ko po siyang mababa dahil magkapit-bahay lang po tayo. We should be trading more. Mhm. Pero dun sa 7.2 po, dehado po tayo. So, lamang po yung Vietnam. Sorry po, I don't have the Yes. exact. Well, okay lang po. Okay Pero lang. ang dahilan po nito kasi yung main source po natin ng bigas ay galing po sa Vietnam. Yes. So, 85% po ng rice importation natin sa Pilipinas, galing po siya sa Vietnam. Kaya mas marami tayong ini-import sa kanila na agricultural products. Yan po ini-export natin sa kanila, mainly yung electronic components. Part po siya ng value chain. Nag-assemble sila dito sa Vietnam. Yung ibang mga components po galing po sa atin. So, doon po tayo pumapasok. So, very hugely in favor of Vietnam po yung bilateral. Okay. Kasi, kung di ako nagkakamali, Your Excellency, yung sasakyan dito na madalas ko nakikita na ginagamit na taxi, as TNBS, at ibang mga sasakyan ginagamit as ng mga pribadong motorista, may brand na rito galing Vietnam. Ano bang pangalan nun? Hindi siya nagpo-promote ako Yung VinFast, yung electric car. Yun ang nakikita ko ngayon dito madalas, Ambassador. Tama po, yung VinFast po, pinasok po nila yung GSM model po nila. Ito yung nakita natin na yellow-green na taxi. Pareho po din po dito. Pag dumala po kasi kayo sa Vietnam, marami na po silang e-vehicles on the road. Dahil po gumagawa sila ng sarili nilang brand. Okay. So nakita po ng VinFast na may opportunity sila na magbenta sa atin. Kaya pumasok sila. Only very recently lang po yan. So, ang pagkakaalam ko po, may 3 models po yata silang binibenta sa atin. Pero primarily po, yung unang entrada po nila is to provide taxi services po. Yung blue-green na GSM. Okay. Now, in terms of peace and stability, Ambassador, matanong ko lang mo po, ano naman yung pangunahing contribution ng dalawang bansa, meaning the Philippines and Vietnam, sa pagpapatibay ng relasyon sa loob ng ASEAN, at paano ba nakakatulong ang kanilang partnership sa pagsusulong ng regional peace, stability at cooperation? Opo. So nabanggit ko po kanina, ang Vietnam po tsaka Philippines, we have made a commitment to pursue po yung tinatawag nating rule of law. So hindi po pwedeng random lang yung action natin, kundi yung mga action natin would be based kung ano yung nasa batas, international law specifically. Tapos pinapakita po natin sa iba na dito kami, ito yung foreign policy natin. So pag nakita po ng ibang bansa, then that would encourage them to also support yung pursuing the rule of law po in interstate relationship. Tapos po yung pangalawa po, pinapakita po ng Philippines at Vietnam, yung prinsipyo po natin na pag meron tayong mga disagreement sa ibang bansa, ang option po natin ay peaceful resolution po. Hindi po tayo nagpapakita na makipag-away tayo ng military to military o physical to physical na giyera. Pinapakita po natin pag meron po tayong disagreement, pupunta tayo sa arbitration, pupunta tayo sa international litigation. Ganon din po yung Vietnam. So pina-practice po natin yung gusto nating kopyahin ng ibang bansa. Pag meron tayong problema, huwag tayong mag-giyera, mag-usap tayo. And that is what we are doing within ASEAN and outside po ASEAN, yung Philippines tsaka Vietnam po. Will that... sige po. Go ahead po, Ambassador. Yung pangatlo din po, pinapakita po natin sa
ibang bansa na mahalaga po sa atin yung mga international organizations. Okay. So hindi po pwedeng isang tabi na lang yung mga United Nations, isang tabi na lang yung mga ASEAN, etc. Sinasabi po natin, importante ito. May importanteng role sila sa governance ng international relationship. So pinapakita po natin through our support po sa UN. So very recently po, kung maalala ninyo, may kandidato po yung Vietnam, nanalo po siya sa ITLO, sa International Yes. Tribunal. Kasi pinapakita niya na mahalaga sa amin yung international institutions. Ang Pilipinas din po, ganun po. We value very much yung trabaho ng UN, tsaka yung mga other international agencies. And we put our efforts and our resources to the strengthening po ng mga institution na to para makita ng ibang bansa, kasi may mga ibang bansa po kasi wala na silang tiwala sa mga UN, gusto gumawa. Sinasabi po natin, through our actions, Vietnam and the Philippines, ito yung tama, supportahan natin kasi institutions na to, and they have proven themselves na nakakatulong sila. Yeah. Yun po. Alright. Ambassador Will, having said that, gaano tinatanggap ng Vietnam yung arbitral ruling ng UNCLOS in favor of the Philippines pagdating dito sa West Philippine Sea? Hindi po nila sinasabi categorically na tinatanggap nila. Sinasabi po nila they respect international law. Part na po siya ng international law. Yung 2016 arbitral award po, part na rin yung international law. So ang dahilan po bakit hindi sila very specific na nagsabi ng gano'n, kasi po meron din silang di pagkakasundo dun sa isang bansa. Okay. Ayaw nilang lumala yung Sitwasyon. Okay. nayan nila. Oo. Kasi malalagay sila sa isang corner. Ba't po sinabi na ganyan? Pero very clear po sa atin, pag sinabi po nila we support international law, Yes. kasama doon yung 2016 arbitral award po. Ang Vietnam ay isa sa mga claimant countries dyan sa West Philippine Sea, di po ba, Ambassador? Opo, may kiniklaim po sila, pero sa labas po ng Kalayaan Island Group po, meron din po silang kiniklaim yung tinatawag natin na paracels. So sila tsaka yung China po ang naglalaban doon. So mas malaki yung sinasakop or kiniklaim nila na territory or maritime areas po sa South China Sea po. Pero tama po kayo. Isa po sila sa mga claimants. Yeah, alright. Pero now, dito naman tayo sa tinatawag po na people-to-people exchange o government, people-to-people exchange. Lalo na particular sa pagpapalitan ng kaalaman, pagpapatibay ng Philippine-Vietnam relations, particular sa edukasyon, turismo, kultura, at youth exchanges. Kamusta po? Do you see an increase in volume ng mga Pilipino na sumasailalim sa mga ganitong people-to-people exchanges sa Vietnam? Kung pag-uusapan po natin yung mga turista natin na pumupunta dito, nearing 500,000 na po sila. Sobrang dami pong Pilipino pupunta dito. Pero yung mga Vietnamese na mga turista na pumupunta sa atin, konti lang po. Wala pa po yata 40,000. So one-sided po yung travel po. Ang dahilan po doon ay mura po para sa Filipino na pumunta ng Vietnam, tsaka hindi po kailangan ng visa. Okay. Pabiyahe po kayo ng mga 2 to 3 hours, nasa Vietnam na kayo. Kaya madalas maraming Filipino pumupunta dito. Pero yung contribution po natin sa Vietnam, hindi lang po sa turismo. Yung nag-start po sila nag-open up, kasi sabi po natin yung sistema po nila socialista po. Pero once they started to open up po, kailangan po nilang malaman yung mga international standards po sa ng mga negosyo, mga kalakal. So importante po doon yung accounting. Mga accountants po natin nagturo sa mga companies po nila. Particularly doon po sinabi nyo, Saigon, sa Ho Chi Minh. Oo nga pala, oo. So, tinulungan po natin sila kasi nga nag-aaral sila paano makipag-interact ngayon sa mundo na Western countries na yung mga kausap nila. And then very recently po, kasi gusto nga po nila ma-integrate further po dito sa international relationship with other countries. Marami po tayong mga guro nandito ngayon po sa Vietnam. Nagtuturo po ng Ingles. So
Mhm. natin sila ng Ingles. Yan po yung na-observe po namin na maraming pumapasok. Kasi po, ang demand po nila for English teachers po, napakadami po ng requirements nila. Kasi nakita nila, pag marunong po sila mag-Ingles, Mhm. mas marami po sila makukuhang mga customer dun sa produkto nila. Mas marami Mhm. silang makakausap na taga ibang bansa. So sa ganong bahagi po, tinutulungan po natin sila sa human resource development po nila. Alright. And speaking of that, Ambassador, Your Excellency, based on your data, gaano na ba karami ang mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Vietnam? Konti lang po. Ang statistics po namin mga 15,000 na po. Buong Vietnam na po yun. 15,000 buong Vietnam. Opo, hindi po siya marami. Pero pag tiningnan po natin yung increase ng number, Mhm. substantial po yun. Kasi dati, wala pang 5,000. Ngayon, tinitingnan Ba? natin, nasa 15,000 na po. Ang pasok po ng Filipino dito, hindi lang po nagtuturo, kundi dumarami din po yung mga estudyante po natin kasi si Mhm. Vietnam po, pino-promote po nila yung mga universidad po nila for foreign students. So Mhm. yung mga programs po nila are being taught in English po para may Mhm. international student. And the advantage naman ng mga Filipino students dito, may mga scholarships po na binibigay. Mhm. So nag-aral sila sa Vietnam, full or half scholarship. Then they are taught in the English language. So advantageous po dun sa mga foreign students. In Mhm. addition po, meron din po tayong mga Filipino businesses dito. Kung Uy. maalala nyo po, kahit nung 1950s and 60s pa po, may maraming Filipinos na po dati sa Saigon. Mhm. Marami po tayong mga musicians doon, Mhm. tumutugtog sa mga bars, sa restaurants. So meron pa rin po tayo, may mga artists pa rin po tayo na nandito. Meron mga Filipino sa hotel industries, Mhm. marami pa rin po. And then yung mga negosyating Filipino, syempre, nagdadala sila ng mga Pilipino para in charge po dun sa mga major aspects ng operation po nila. So yung tagahawak ng pera, yung Mhm. tagahawak ng management, mga Filipino din po. So, Ambassador, pasensya ka na, isisingit ko lang 'tong tanong na 'to. Ah, kasi I think 60s, 70s bago maging sabihin na nating communist ang buong Vietnam. Ang siyudad ng Vietnam sa South is Saigon, tama po ba? Opo, yun po yung capital ng dating South Vietnam. Nandoon pa ba ang Saigon? Opo, so pangalan po niya ngayon, Ho Chi Minh City. Ho Chi May Minh. konsulado po tayo sa Ho Chi Minh City. Kakabukas lang po natin last month. Meron kasi tayong mga 7,000 Filipinos na nandun. So, kaya lang din po bigyan po natin ng serbisyo ng Mhm. consular natin. Kaya nagtayo po tayo ng embahada, ng konsulado. Tsaka marami pong negosyo sa South. Pag Mhm. tinignan po ninyo yung North tsaka yung South, marami pong negosyo yung South. Kaya importante po na may consulate tayo doon kasi ang utos po ng Pangulo, i-increase po natin yung bilateral trade volume natin. Dapat maabot na natin yung 10 billion po. Mhm. Hopefully by end of the year. So, bubunuin na lang po namin ng a little less than 3 billion. So, hanapan po Oh, natin ng mga products na pwede nating ibenta sa kanila or sila bebenta sa atin. alright. Okay. Pero sa harap po ng sa harap po ng 50 years of bilateral relations with Vietnam at kasama na rin natin sila sa ASEAN tulad po na nabanggit po ninyo, no, lalo na dito sa ano. Ano po ba ang nakikita niyong sabihin na ho nating mga hamon na maaaring kaharapin ng Pilipinas at ng Vietnam as ASEAN brothers o ASEAN partners, lalo na po sa mga geopolitical na nangyayari ngayon bilang strategic partner natin. Paano magiging, sa tingin po nyo, paano maging resilient yung Pilipinas at Vietnam together with ASEAN sa mga hinaharap po ng mga geopolitical challenges ngayon, Ambassador? Opo, si Vietnam tsaka Philippines po, kung maalala nyo at the start of last month po, we were recategorized as upper middle income countries po. Pero pag tinignan po natin yung data, mas mataas po yung gross national income ng Vietnam kaysa Mhm. sa Mhm. Philippines. Mhm. Ibig sabihin po na naiwan na po tayo. Pero ang gusto po ng Vietnam, by 2045 po, ang ambisyon nila
developed economy na po sila. Okay. Mhm. Ibig sabihin, for starting po sa taon na to hanggang 2045, dapat po double-digit growth po sila para ma-sustain Wow. nila yung economic development Mhm. patungo dun sa isang developed economy by 2045. Siyempre po, tinamaan din po sila nung nangyari ngayon sa Gitnang Silangang Asya. Mhm. So, Mhm. affected din po sila. Pareho po ng Philippines. Ang nakikita po natin, may commitment po talaga sila na i-sustain yung double-digit growth. Ang Mhm. ginagawa po nila, yung very standard Keynesian economics po, pump priming. Mhm. Mhm. Government po yung gagastos. Gagawa Mhm. sila ng airport, gagawa ng mga kalsada, mga Mhm. bridges, Mhm. etc. Para matulungan yung private sector economy nila na palawagin pa rin yung ekonomiya nila Mhm. kahit Mhm. na mataas na yung presyo ng gasolina, Mhm. Mhm. tapos affected po yung volume of trade. Dito po, in a sense, natututo tayo sa kanila. Ano bang ginagawa ninyo? Yes, oo. Kung sustain Kumbaga best yung practices, no, Ambassador, best practices nila. best practice po nila. Paano nila masussustain yung double-digit growth nila? Mhm. Tayo po, struggling with our single-digit Digit. growth. So, in that sense po, tinitingnan po natin kung paano sila continually pa rin na nagpo-progress. Mhm. Bago po kasi dun sa gulo sa Gitnang Silangang Asya po, number 1 na po sila in terms of economic development among Wow. ASEAN. Kung Wow. naalala po ninyo, number 2 or number 3 lang tayo palagi. Hindi natin Mm. sila na nalalamangan kasi Mm. nga very committed po yung gobyerno nila sa volume of trade and transaction. Talagang Mm. malaki yan kasi nga mataas yung ambisyon nila Mhm. Mhm. na 2045. Ang isa din po, nakikita natin sa kanila, malayo po sila mag-planning. Mhm. This year po, gaya ng Hanoi, yung capital po nila, nag-adapt po sila ng 100-year development plan. So, 100 year. Wow. opo, nakakalendaryo na po yan for the past 100 years. So, siguro po, ito, titingnan natin ano bang makukuha natin sa kanila. Kasi tayo po, kung naalala nyo, medium term Oh, may development. short term, medium term eh. Oo. Oo. Sila po, 100 years na 100. ginagawa nila. So, they must be doing something right. So, pag ang obligasyon po namin dito sa Embata at yung konsulado ng Ho Chi Minh, alamin ano Mhm. bang ginagawa nyo na pwede namin gawin din sa Mhm. Pilipinas. Para tuloy-tuloy, kahit na medyo apektado yung buong mundo dun sa gulo ng Middle East, magpapatuloy pa rin po yung economic development natin. So, pinapakita po natin na hindi po the end ng Mhm. development dahil magyera. Mhm. May kanya-kanyang paraan para tuloy pa rin yung paglawak ng ekonomiya. So, we are there to see what they're doing. Tinitingnan din po nila siguro tayo kung anong ginagawa natin. And then, Mhm. Mhm. meron po ASEAN po, kung naalala niyo, nag-summit po tayo ng 48th Summit sa Cebu. Yes. Pinag-usapan po yung impact ng Middle East. Mhm. Tapos nagkaroon po ng sharing yung mga leaders po natin. Mhm. Kasi ganun po yung importansya ng international relationship eh. Natututo tayo sa ibang bansa, sila rin natututo sa atin para Mhm. tuloy-tuloy po yung paglunsad ng ekonomiya tsaka development ng bansa po natin. Pero Ambassador, siguro naisip ko tuloy, 100 year ang planning nila, no? Tayo compared sa atin, may short term, may medium term, mahaba na yung 20-30 years sa atin na planning, di ba? Pero siguro nagagawa din na yung 100 year na planning na yan dahil walang corruption sa kanila. O kung may corruption man, very minimal. Tama ba yung assessment ko na yun? Medyo sensitibo po yun. Okay. Oo. Bakit sinabi kong sensitibo? Pag ganun po. Pero may ginagawa po sila. So nag-crackdown din po sila sa corruption. Mhm. Kahit anong bansa po sa buong mundo, meron pong Mhm. level of Mhm. corruption. So Depende. kanya-kanya pong approaches kung paano. Kahit po sa Western countries, grabe din po yung corruption. So ang importante, may ginagawa sila. Mhm. Tayo rin sa Pilipinas may ginagawa tayo. Mhm. Pag tinignan po natin yung development ng partido po ng Vietnam, kasi po socialista po sila. So, one party in power po yung Yun. Communist Party. Oo, yun. Opo. Di So, ba? kaya 100 years pwede lang gawin. Mhm. Kahit na single party po sila, very conscious po sila to na dapat i-address yung mga issues na naghihinder ng development growth Yes, ng tama. bansa. Tama. So, commitment na po yun ng Mhm. mga tao.
Okay. So marami talaga tayong matututunan sa Vietnam with our diplomatic relationship with them, at sila rin may mga matututunan din sa atin as their ASEAN partners. And of course, ASEAN neighbor. Sa pagtatapos po ng 50 taon na diplomatic relations at pagsisimula ng panibagong chapter ng partnership, ano po ang inyong mensahe sa mga Pilipino at Vietnamese tungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy at pagpapalalim ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Vietnam? Ang pinu-push po namin dito ngayon po sa embahada tsaka sa konsulado natin sa Ho Chi Minh po, inanyayahan po namin yung mga Vietnamese na dumalaw din po sa Pilipinas, hindi lang yung Pilipino yung pupunta doon. Bakit po namin ginagawa yun? Kasi mahalaga po yung people-to-people exchange. Pwede po yung magbago yung mga gobyerno, etc. Pero pag very vibrant po yung people-to-people exchange, nasa-sustain niya po yung relationship. So, importante sa atin yun na mangyari. At the same time po, nakikita natin na bagong yugto na po to ng economic development. Si Vietnam po, nakafocus na po siya on chip manufacturing. Kanina po yung e-vehicle production, energy production, nandun na po sila. So, ibig sabihin, sasabay din tayo sa kanila kasi nakafocus rin tayo sa AI, nakafocus rin tayo sa mga renewable energy. So, in certain aspects po, lamang sila, sa ibang bahagi, lamang tayo. By sharing our experiences po, tsaka yung sinabi niyo po kanina, yung best practices, then sabay-sabay po tayong aangat. Mindful po na hindi na po yung lumang ekonomiya yung tinitingnan natin, kundi panibago na po. So, nabanggit ko lang po ito kasi nasa news po palagi natin yung controversy ng Pax Silica. Yes. And yan po, matagal na po yung ginagawa ng ibang bansa kasi nga po, yun next economic development. Tayo, step 1 pa lang, nagka-issue na tayo. Sa kanila, they're into chip production na po. They're into supercomputers kasi very important sa kanila yung data management po nila. Ang prinsipyo po kasi lahat ng governments po, yung polisiya po natin should be driven by data. Hindi po yan random na naiisip mo na pag-agising mo, gagawin mo. Pag wala po kayong supporting datos, ibig sabihin, very weak yung foundation kung ano yung programa nyo. So, matagal na po rin lang na-realize yun. Kaya, they're strengthening po yung data gathering nila para lahat na ginagawa po nila will be supported by data. Kahapon po, nagkaroon po sila ng unveiling. Meron silang tinatawag na Free Trade Agreement Index. Alright. Pinapakita po nung index na yon kung anong epekto ng mga free trade agreements nila sa mga local government. Ibig sabihin, measure nila. Nakikinabang ba yung munisipyo, yung syudad? Nakikinabang ba yung probinsya? Kung nakikinabang, bakit? Dapat sa lahat ng FTA natin, kung nakikinabang yung ganitong probinsya, kopyahin natin sa lahat ng FTA. Again po, importante sa kanila yung datos. So in that sense po, mahalaga din po sa atin to support yung data gathering para may basis po. Pero Maganda yun, meron po tayong trabaho po yan ng NEDA, trabaho po yan ng Philippine Statistics Authority, meron na po tayong ganun. Pero sa kanila po, medyo they went one step further. These are all digitized and digitalized po. So, Maganda yun, Ambassador, yung index na yun, Opo. lalong-lalo na dito sa mga PESA natin, yung Philippine Economic Zone, yung mga kung saan nagtatayo ng mga multinational companies dito sa Pilipinas, negosyo. Sabi niya dito sa Pax sa Pax Silica at iba pa. Magandang index yun para malaman nga kung halimbawa nakinabang ang isang rehiyon, ng isang probinsya doon sa ganong klase ng mga investments dito sa Pilipinas. Isa siguro yan sa magandang matuturing na magayang best practice dito sa Pilipinas, Ambassador. Opo. Matututo rin po tayo sa kanila. Sila po Maganda. Ang lamado lang po talaga tayo, we are number 1 po in migration services. In terms of how we cater po dun sa Filipino diaspora, wala po tayong katapat. Solo po tayo. Gold standard po tayo. Natututo sila sa atin dun sa parte na yun. Habang dito sa science and technology, siguro matututo din tayo sa kanila. Naalala ko po, magkakaroon tayo ng mga development sa space industry. May na po sila dati. So, matagal na po sila tayo. We're starting to build our
capability to launch rockets. Mga ganun. So, marami tayong pwedeng ituro sa kanila, marami rin tayong matututunan sa kanila. So yun yung mahalaga nung ugnayan natin. For the next another 50 years po, nakafocus na po tayo dun sa higher level of cooperation po. Hindi na po dun sa basic. Nasa high technology na po tayo, nasa AI na po tayo. Sa panibagong science, doon na po tayo. And with that, Your Excellency, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming request for this episode. Thank you so much for indulging us. And like you said, we wish you another 50 years for a very fruitful relationship with Vietnam. Sana nga po marami tayong matutunan sa kanila, gayon din sila, para ika nga makasunod din naman tayo, makasabay din tayo sa pag-unlad, hindi lamang ng Vietnam kundi ng buong ASEAN. Thank you very much po, Ambassador. Maraming salamat din po sa imbitasyon. Magandang hapon po. Ang ating pong butihing Ambassador sa Vietnam, His Excellency Francisco Noel R. Fernandez III. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Nakasama po namin ng paglilingkod sa inyo sa production side ang ating executive producer, Miss Stephanie Vicente, katuwang si Drizal Nanyong, and of course sa master control, si Miss Susan Aison, and of course si JP. Hindi ko muna babagitin yung apelido, baka magkamali na naman ako. Okay? Si JP. Ayan. And of course, tayo po ay nagpapasalamat din sa mga kasamahan natin sa Voice of America for the facilities that we are using, yung kanilang mga transmitter sites ng Voice of America. And gayon na rin sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Don't forget to like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and subscribe sa atin pong Radyo Pilipinas YouTube channel. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and stay safe, kabayan. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.